Follow the MA trail. Very basic lang, ano? So, ano ba tong concept na to? MA trail shows you the current tempo. Please type tempo. Tempo of a coin, or it could be a stock, or it could be a currency, whether it's moving fast or slow. So parang kanta lang or parang sayaw lang. It helps you spot potential support in uptrends or resistance in downtrends. Now, once you've identified which moving average, ito yung objective natin, ano? Once you've identified which moving average the price is respecting, it could be the 10 and 20 EMA band, 50 MA, 100 MA, or could even be 200 MA, ano? You simply wait for the price to revisit that line and take your entry there. So like for example, meron ito, this price, this trend, itong ano na to, coin na to, it's respecting yung 20 EMA, ano, yung kulay blue. So kung mapapansin nyo, kapag pumupunta dito sa kulay blue, nagkakaroon ng continuation. Pupunta siya sa kulay blue, nagkakaroon siya ng continuation. It's very important, ano, kasama to sa anatomy ng coin. Kailangan malaman nyo kung ano yung trail ng current move and kung nasa ang time frame. That's the objective. So in this case, this is a 1 hour time frame, ano? So ang trail niya sa 1 hour time frame, ang sinusundan niya na support is 20 EMA. So ibig sabihin, mas mabilis to. Medyo mabilis-bilis to gumalaw as compared syempre kung ang pina-follow niya is 50 MA or 100 MA. 'Di ba? So ito yung mga gusto nating sakyan. Yung mga following 10 or 20 EMA. Okay? Yung break. Okay? Very important. This is very important. No? If the coin breaks its MA trail, it's a signal that the trend might be over. So, first objective, hanapin mo yung MA trail ng coin. Second objective, i-trade mo siya. Pasukan mo. Wow. Ang sarap mo, Pia. Naku po! Pasukan mo doon sa MA trail. And third objective, labasan mo. Naku po! Kapag ka na-break na yung MA trail. Kasi ibig sabihin, tapos na yung trend. 'Di ba? So ito yung visual representation ng classic quote. Intangible wisdom na the trend is your friend. Hanggat nagbibigay, pasukan mo. Except at the end where it bends. So basically, kung pinasukan mo rin to, hindi na nagbigay ng pangatlo, ano? Hindi na nagbigay ng pangatlo. Pero, at least, meron ka ng idea na tapos na. So, if you're a 1-hour trader, 1-hour 20 EMA trader, naghahanap ka lang ng 20 EMA on the 1-hour chart, ganun lang kasimple yung pwede mong maging trading, ano? Pasok ka, kapag ka na-respect, boom, hold, continuation, and then kapag ka nag-breakdown, sell. Kasi reversal na yun. Bihirang-bihira, yung kapag nakita nyo, dun sa bihirang-bihira yung mga coins o yung mga price moves na meron siyang pina-follow na MA trail, okay, tapos nag-break and then bumalik ulit dun sa MA trail. So usually, ang ginagawa, ang market psychology dito sa mga ganitong klaseng moves is naghahanap ng much bigger, ano, or longer, or mas sturdier na support yung presyo. Okay, so ito pwedeng hindi pa naman siya totally pabagsak, pwedeng maghahanap yan ng 50 MA trail dito sa 1 hour. Pero sinasabi niya lang na tapos na yung maliligayang araw mo sa 1 hour 20 EMA trail. Okay? So pangatlong meron tayong tinatawag na momentum trail. Okay? So, ganito, no? Kapag nagba-bounce doon sa MA trail niya. Okay? And then nag-breakout, nagkakaroon ng momentum. Momentum brought by two forces. Number one is yung mga supports. Okay? Kasi may mga bumili dito ng mga buyers. Okay? And then number two, yung breakout ng resistance. May mga mas bumili pa. Okay? Yung mga crowd chasers, ano? Parang cloud chaser. Yung mga chasers.
Okay? Yung mga humahabol lang. So may bumili. That's why nagbabago. Basahin natin. Parang ano, ang dating daan, ano? Ang momentum trail happens when price bounces off its MA trail, which is ayun, breaks a key level, which is ayun, and then shifts to a faster trail, like switching gears. Okay? So due to the breakout momentum, but this speed boost is just temporary. Eventually price slows down and returns to its original trend. Now this is our expectation. Okay, so medyo bibilis. Kung mapapansin nyo, now by the way, baka hindi nyo naintindihan itong chart na to, no? Itong chart na to, what I did is, this is a 5-minute chart. And then plinat ko yung 1-hour trail. Okay, plinat ko, which is itong medyo makikita nyo mas malaking EMA band. Ayun yung 10 and 20. So that's why it's called 1-hour trail. Ayan, 1-hour trail. And then nakaplot din on the same chart yung 5-minute na 10 and 20 EMA bands. Ayun, makikita nyo merong ano, no? Makikita nyo merong nakadikit. May nakadikit na parang band. Nakikita nyo ba? Please type kita. So ayun, no, may momentum. Ayun, nakadikit siya. So ayun yung 5 minutes. Ayun yung 10 and 20 EMA band sa 5-minute chart. Pero so ano yung strategy? Dito pa lang sa chart na to, pwede na kayong magka-strategy. 'Di ba? So kung kunyari ayaw mong bumili sa support, 'di ba? Antayin mong magbilihan yung mga tao sa 1-hour trail. Once na nag-breakout, pasukan mo yung 5-minute na momentum trail. And then although hindi ko lang na-highlight, kung mapapansin nyo dito, nag-break na rin dito banda. Nag-break na, nakahit ng resistance dito banda. Nag-break na yung 5-minute trail. Tapos na dapat yung ano mo, yung trade mo. And then aantayin mo ulit bumalik, magbibilihan yung mga 1-hour RD traders. And then antayin mo lang mag-breakout. Kapag ka bumalik, nagkaroon na ng 5-minute na momentum trail, boom, saka bubombahin. And then hanggang dun lang yung trade. Kasi mabilisan ka lang eh. Wag mo naman i-expect na kunyari 5-minute yung RD na tinitrade mo tapos days mo nga hawakan. Masyado namang ano. Dapat pag 5-minute RD, dapat siguro mga hours lang. Or minutes nga lang dapat. Kung 2 hours, masyado na matagal yun. Okay? So, sa P4P, ang maximum namin is 4 hours for a 5-minute RD. Okay, na momentum. Kasi hindi naman yan sobrang magtatagal, ano? So, like for example, ito nga, pagka breakout, bumalik sa tinatch yung 5-minute momentum trail, tapos nagtuloy-tuloy lang hanggang sa nandun na, nag-breakdown na. Nag-breakdown na, MA break na. So, ganyan yung strategy natin. So, ito nangyayari na to during trade management, guys. Okay, now it's very important for you guys to know na yung real trading is nangyayari yan kapag ka may hawak ka na position. Kasi dun na pumapasok yung mga emotions. Dun na pumapasok yung kung restless ka ba, reckless ka ba, mag-a-add ka ba, tama na ba yung position size mo, magbibenta ka na ba agad-agad. So dun natitest yung pagiging real trader mo, no? Which is what we call trade management. Okay, kasi ayun na yung kumbaga parang sukatan. Kung makakabenta ka ba sa TP? Diba? When was the last time na nakabenta ka sa TP? Diba? Ask yourself that question. Or lahat ng benta mo is hindi naman umaabot sa TP because lahat ng benta mo is natatakot ka na baka bumagsak agad. So, never ka pang nakabenta sa TP kasi gain naman, kumikita ka naman, pero dahil weak hands ka, hindi na inaabot yung mga TP mo. Umaalis ka na agad, ano? So may mga ganong klaseng traders. Weak hands. Meron naman yung nag-overstay. Inabot na yung TP, gusto pa yung next TP, talaga nga naman. Saka biglang babagsak, magbebrenta sa break-even. And sasabihin niya, hindi, okay lang, fair trade. Break-even trades. So you have to, you have to discover and observe mo yung behavior mo kung paano ka mag-trade.